Ang madamdaming kwento ngang ulilang ito at ng isang milyonarya ay magpapatigil sa tibok ng iyong puso. Ang batang ulila na pasan-pasan ang kanyang kapatid sa gitna ang nakakapasong init ng kalsada ay hindi kailanman inakala na ang kanyang nga rambutan na nawasak at nasagasaan ay simula palang ang isang hindi kapanipaniwalang tadhana. Hindi pera ang kanyang hiningi, kundi isang luma at gusot na papel mula sa kanyang bulsa na kayang magpabagsak sa kayabangan ng isang malamig na milyonarya hanggang sa ito'y lumuhod sa aspalto. Ano nga ba ang nakasulat doon? Bakit biglang nawalan ng halaga ang bilyon-bilyong yaman sa matang babaeng ito? Panoorin ang buong kwento hanggang sa huli dahil ang katotohanan ay magpapaluha sa iyo ng walang tunok. Mag-subscribe para sundan ang paglalakbay ng mga ulila. Ipanalangin natin na ang mga batang ulila sa buong mundo ay laging nasa ilalim ng kanyang kalinga. Ay type ang amen sa comment section kung ikaw ay may mabuting puso. Kasi sikat pa lamang ng araw, ngunit ang hangin sa gilid ng siyudad ay nagsisimula ng maging masakit sa balat. Sa isang bulok na bodegang kahoy, sa sulok ng taniman ng rambutan ni Mang Cardo, isang batang lalaki na nangangalang Lito ang abala sa pagtatali ng isang lumang kumot sa kanyang balikat. 8 na taong gulang pa lang siya, ngunit ang maguhit sa kanyang mukha ay nagpapakita ng bigat na mas matanda pa sa kanyang edad. Maliit at payat ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang nga braso ay tila matipuno dahil sa araw-araw na pag-akyat sa puno at pagpasan ng mabibigat na bagay. Sa isang sulok ng silid na may saping nga lumang karton, si Ading, ang kanyang kapatid na 4 na taong gulang, ay kagigising lang. Si Ading ay isang tahimik na bata, masyadong tahimik para sa isang bata sa kanyang edad. Hindi siya nakmamaktol para humingi ng gatas o laruan. Pagmulat ng kanyang nga mata, ang tanging hinahanap niya ay ang kamay ng kanyang kuya. Kuya Lito, kumakalam na ang tiyan ko, mahinang bulong ni Ading, paos ang boses, tira mula sa ubo na hindi gumagaling. Lumapit si Lito, marahang hinaplos ang ulong kapatid. Teka lang, ha, Ading, kukuha lang si kuyang rambutan kay Mang Cardo. Kapag naibenta, bibili tayong kanin na may itlog. Gusto mo ba, Jun? Mahinang tumango si Ading. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang mukha. Para sa kanila, ang pangakong kanin na may itlog ay ang pinakamataas na luho. Simula nang mamatay ang kanilang mga magulang sa isang aksidente, 2 taon na ang nakalilipas, ang buhay ni Lito ay umikot na lang sa isang bagay, ang siguraduhing patuloy na humihinga si Ading. Hindi nag-aaral si Lito. Para sa kanya, ang manumero ay mahalaga lamang para bilangin ang natitirang prutas at ang mga letra ay kailangan lang basahin para malaman ang presyo ng diskwento sa harap ng tindahan. Pinasan ni Lito si Ading sa kanyang likod. Hindi niya magawang iwan ang kapatid na mag-isa sa bodega. Masyadong maraming malalaking daga at natatakot siyang baka himatayin si Ading nang walang nakakaalam. Sa matatag na hakbang, naglakad siya patungo sa taniman ni Mang Cardo na ilang daang metro ang layo. Si Mang Cardo ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na masungit at kuripot. Pinapayagan niya si Lito na kunin ang tirang rambutan na hindi naibenta sa malalaking mamamakyaw, basta tutulungan siya ni Lito na maglinis ng taniman ng walang bayad. Para kay Lito, iyon ay isang patas na kasunduan. Sa mundong ito na malupit, walang libre, at natutunan niya iyon mula pa noong 6 na taong gulang siya. Bilisan mo, kunin mo yung nasa puno sa may sulok, Lito, pero tandaan mo, wag mong kukunin yung mamalalaking pula. Para yan sa buyer mamayang hapon, sigaw ni Mang Cardo mula sa kanyang komportableng trasa. Opo, Mang Cardo, maikling sagot ni Lito. Nagsimulang umakyat si Lito ng may liksi. Ang kanyang ngapang nakayapak ay kumakapit sa magaspang na puno. Inilagay niya si Ading sa ilalim ng puno, sa ibabaw ng tuyong damo, para makapagpahinga ang kapatid. Mula sa itaas puno, paminsan-minsan ay sumusulyap si Lito sa ibaba, tinitiyak na hindi umalis si Ading.
Ang kanyang makamay ay mabilis na pumipitas ng magabuwik ng rambutan na nagsisimula ng umitim ang balat o masyadong maliit ang sukat, magaprutas na patapon na para kay Lito ay duktong sa kanilang buhay. Nang sa tingin niya ay sapat na, bumaba si Lito na may dalang isang maliit na sakong rambutan. Muli niyang pinasan si Ading at inayos ang nga prutas sa isang bilaw na nilagyan niyang tali para may sabit sa kanyang lig. Aalis na tayo, Ading, bulong ni Lito. Nagsimula silang maglakad sa bangketa patungo sa pangunahing kalsada. Ang araw-araw na gawain ni Lito ay tumayo sa pagitan ng nga sasakyang humihinto kapag pula ang ilaw o kumatok sa nga bintana ng kotse sa harap ng mga magagarang gusali. Ang init na aspalto ay nagsimulang tumagos sa mga talampakan ni Lito na walang sapin. Ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa bigat ni Ading na tila lalong gumagaan sa kanyang likod, isang senyales na lalong pumapayat ang kanyang kapatid at kung paano maubos ang paninda niya ngayong araw. Ang kapaligiran ng siyudad ay salungat na salungat sa kanilang kalagayan. Sa kanang bahagi masalaming gusali ang naktataasan, sumasalamin sa karangyaang hindi maabot. Mga makikintab na sasakyan ang dumadaan na may malamig na aircon sa loob, habang si Lito ay kailangang makipagbuno sa usok ng tambutso at alikabok ng kalsada. Sa tuwing may taong titingin sa kanya ng may awa, ialok lang ni Lito ang kanyang rambutan. Hindi siya pulubi. Tinuruan siya ang kanyang yumaong ama na magtrabaho, hindi mamalimos. Ang katatagan niyang ito ang nagpapanatili sa kanyang tuwid kahit na ang sarili niyang tiyan ay kumakalam na dahil wala pang laman mula pa kahapon ng hapon. Sinadya niyang ibigay ang huling natirang pagkain kay Ading. Rambutan po, sir, matamis po. 20 pesos lang isang tali. Alok niya sa isang lalaki sa lupong kotse, ngunit nanatiling sarado ang bintana. Hindi sumuko si Lito. Patuloy siyang naglakad sa gitna ng maraming tao na may isang simpleng pag-asa, dapat mas maging maganda ang araw na ito kaysa kahapon. Hindi niya alam na sa isa sa mga sulok ng kalsadang ito, ang kanyang marupok na buhay ay malapit ng bumangga sa mundo ni Senyora Elena, isang milyonarya na mayroon ng lahat, ngunit nawalan ng isang bagay na pinakamahalaga. Sa loob ng punit na bulsa ng pantalon ni Lito, may isang bagay na lagi niyang iniingatan higit pa sa kanyang sariling buhay, isang luma at nakatuping papel na naglalaman ng litrato ng kanyang mamagulang na nakangiti. Ang papel na iyon ang tanging yaman na natitira sa kanya. Isang bagay na pinaniniwalaan niyang laging magpoprotekta sa kanya at kay Ading saan man sila dalhin ng kanilang mga paa. Ngunit ang pananampalataya ni Lito ay nagsimulang subukin nga realidad na lalong nagpapahirap sa kanila. Pagtuntong ng tanghali, ang araw ay tila nasa itaas mismo ng ulo, sinusunog ang anumang dumadampi sa aspalto. Ang gawain ni Lito ay tulad ng dati, lumilipat mula sa isang traffic light patungo sa isa pa. Kahit mukhang matatag, ang normal na buhay ni Lito ay sa totulang napakarupok. Para siyang naglalakad sa isang manipis na tali na maaring maputol anumang oras. Kuya, nahihilo si Ading. Daing ng maliit na bata sa kanyang likod. Naramdaman ni Lito ang temperatura ng katawan ni Ading na nagsisimulang tumaas sa pamamagitan ng kumot. Ang balat ng kanyang kapatid ay mainit. Mas mainit kaysa karaniwan. Huminto sandali si Lito sa ilalim ng lilim ng isang halos kalbong puno ng mahogani. Maingat niyang ibinaba si Ading, hinayaang sumandal ang kapatid sa puno. Inom ka muna, Ading, kaunti na lang to. Sabi ni Lito habang inaabot ang isang plastik na bote na may lamang tubig na malabo na dahil sa init ng araw. Uminom si Ading ng may pananabik. Ngunit pagkatapos nun, umubo siya ng umubo hanggang sa mamula ang kanyang mukha. Minasahe ni Lito ang likod ng kapatid gamit ang kanyang magaspang na kamay. Alam niyang kailangan ni Ading ng gamot, ng pahinga sa maayos na lugar at ng masustansyang pagkain. Hindi lang tira-tirang rambutan o panis na kanin na minsan nilang natatagpuan. Pagkatapos, kinapa ni Lito ang isa pa niyang bulsa. Hindi ang bulsa kung nasaan ang litrato, kundi isang lihim na bulsa sa likod ng kanyang baywang.
Doon niya itinatago ang perang pinahirapan niya sa loob ng 2 linggo. Mga luma at gusot na 20 at 50 pesos na tinalian ng goma. Ang pera ay marahil nasa 500 piso lang. Pero para kay Lito, iyon ay perang pambuhay. Iyon ang perang inipon niya para dalhin si Ading sa klinika sa dulo ng kalsada. Ngunit nang kapain niya ang loop nito, tila huminto ang tibok ng kanyang puso. Walang laman, nanlaki ang mamata ni Lito. Mas malalim niyang kinapa hanggang sa lumusot ang kanyang daliri sa isang maliit na butas sa ilalim ng bulsa, agad siyang namutla. Tumingin siya sa paligid kung saan siya nakaupo. Hinaluhog ang kanyang bilaw ng rambutan hanggang sa sinuri ang ngatupi ng kumot ni Ading. Wala ang pera, hindi maari, bulong niya na may nanginginig na boses. Naalala niya ang nangyari kaninang umaga nang makipagsiksikan siya sa palengke para bumili ng tubig. May isang lalaking nakabangga sa kanya ng malakas. Noong oras na iyon, hindi na hinala si Lito dahil masyado siyang nakatuon sa pagpapanatili ng balanse para hindi mahulog si Ading. Iyon pala, sa sandaling iyon, ninakaw na ang kanyang ipon, gumuho ang mundo para kay Lito. Ang pagkawalang perang iyon ay nanganghahulugan ng pagkawalangang pag-asa na makitang gumaling si Ading sa lalong madaling panahon. Napaupo si Lito sa bangketa. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mata, ngunit agad niya itong pinunasan. Hindi siya dapat umiyak sa harap ni Ading. Kung siya ay manghihina, sino ang magpapalakas sa kanyang kapatid? Kuya Lito, bakit? Tanong ni Ading na may inosenteng mukha. Ang kanyang nanlalambot na mga mata ay nakatingin sa kapatid na may pagtataka. Wala, Ading, may napuwing lang sa mata ni Kuya. Pagsisinungaling ni Lito habang pilit nang umingiti na halatang mapait. Tara, kailangan nating ubusin tong rambutan. Pag naubos, bibili tayo ng masarap na gamot, yung lasang orange. Muling pinasan ni Lito si Ading. Sa pagkakataong ito, ang bigat sa kanyang likod ay tila ilang beses na mas mabigat. Hindi dahil bumigat si Ading, kundi dahil sa kawalan ng pag-asa na gumagapang na sa kanyang mabalikat. Marami pa ring natitirang rambutan sa kanyang bilaw. Ang kulay nito ay nagsisimula ng dumilim, isang senyales na ang prutas ay nalalanta na dahil sa sobrang pagkabilad sa araw. Kung hindi mabebenta sa loob ng 3 oras, mabubulok ang rambutan at wala nang bibili nito kahit sa halagang 10 piso. Sa buong daan, sinubukan ni Lito na manatiling matatag. Patuloy niyang binabati ang bawat motorista ng may galang, inaalok ang kanyang paninda na may pilit na masayang boses. Ngunit sa likod nun, ang kanyang kamay ay patuloy na mahigpit na nakahawak sa bulsa kung saan nakatago ang litrato ng kanyang mamagulang. Ang litratong iyon ang tanging paalala na minsan siyang may nagpoprotekta sa kanya. Ngayon, siya na ang dapat maging tagapagtanggol kahit hindi niya alam kung paano mabubuhay hanggang bukas. Ang langit ay nagsimulang magbago ng kulay, nagiging kahel na mamula-mula, senyales na naubos na ang oras. Nagsimulang magdeliryo si Ading sa kanyang pagtulok sa likod ni Lito, paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ng kanilang ina. Sa tuwing naririnig iyon, sumisikip ang dibdib ni Lito. Pakiramdam niya ay nabigo siya. Pakiramdam niya, ang kanyang marupok na buhay ay nasa bingit ng pagkasira. Eksakto nang tatawid na sana siya patungo sa pinakamataong kanto, isang makintab na itim na sedan ang dahan-dahang gumilit sa pinakakaliwang linya. Nakita ni Lito ang huling pagkakataon. Binilisan niya ang kanyang mahakbang, hindi na mamalayan na sa kantong iyon, isang insidente ang mangyayari at babaguhin ang kanyang marupok na rutina tungo sa isang hindi maiwasang unos. Patuloy na lumakat si Lito. Mahigpit na yakap ang bilaw ng rambutan. Habang sa kanyang puso, patuloy siyang nagdarasal na sana ay may kahit isang mabuting taong lumingon sa kanyang paninda. Hindi niya alam na sa loob ng magarang sasakyan na ilang metro na langang layo sa kanya ay nakaupo si Senyora Elena na nakatingin sa labas ng bintana na may blankong ekspresyon. Walang kamalay-malay na ang kanilang mga tadhana ay malapit ng magbanggaan sa isang maliit na trahedya sa aspalto ng kalsada.
Naging pula ang ilaw trapiko. Nakita ni Lito ang pila ng mga sasakyan na nagsimulang bumagal. Ito na ang pagkakataon. Sa hiningang humahabol dahil sa pagod, bumaba siya mula sa bangketa patungo sa pagitan ng mga sasakyan. Ang kanyang balikat ay mahabdi dahil sa pagiskis ngang kumot na pumipigil sa bigat ni Ading. Ngunit binalewala niya ito. Ang kanyang fokus ay iisa lang, ang malaking itim na sasakyan na mukhang pinakamagara sa pila. Halika, Ading, saglit na lang, kailangan nating magbenta para makabili ng gamot, bulong ni Lito, pinapalakas ang sarili. Ngunit sa gitna ng ingay nga makina at busina, isang scooter ang mabilis na humarurot mula sa likuran, sinusubukang sumingit sa makitid na espasyo bago tuluyang huminto. Ang nakmamaneho ay tila nakmamadali. Hindi napansin ang pagkakaroon ng isang maliit na bata na may dalang malaking bilaw sa kanyang dibdib. Bang! Malakas na tumama ang manibela ng motor sa gilid ng bilaw ni Lito. Ang pagkayanig ay sobrang lakas kaya nawalan ng balanse si Lito. Tumilapon ang kanyang katawan sa gilid. Sinubukan ni Lito ang lahat ng kanyang lakas para protektahan si Ading na hindi tumama sa aspalto, kaya hinayaan niyang ang sarili niyang katawan ang bumagsak sa matigas na kalsada. Ang rambutan na pinahirapan niyang pitasin ay nakalat sa lahat ng direksyon. Ang mapulang prutas na nagsisimula ng malanta ay gumulong sa ilalim ng kotse at nasagasaan ng magulong ng ibang sasakyan na gumagalaw pa ng bahagya. Nabasag ang kanyang bilaw, naputol ang tali, ngunit ang pinakanakakatakot para kay Lito ay ang tunong mapagbagsak ng katawan ni Ading. Ading! Sigaw ni Lito nang may pagkasindak. Hindi pinansin ni Lito ang sarili niyang tuhod na nagasgas at nagdudugo. Agad siyang gumapang patungo sa kanyang kapatid na nakahandusay sa aspalto. Umiyak si Ading, ngunit ang kanyang boses ay napakahina, halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng kalsada. May pasa ang kanyang at ang kanyang mata na nanlalambot ay puno ng tinding takot. Huminto sandali ang nakmamaneho ng motor. Lumingon sa likod na may mukhang inis, hindi awa. Hoy, bata, tumingin ka sa dinadaanan mo, huwag kang paharang-harang. Sigaw niya nang may kabastusan bago muling pinaandar ang motor at nawala sa siksikan ng trapiko. Walang tumulong. Ang matao sa lupnang makotse ay nanonot lang mula sa likod ng kanilang mga saradong bintana. Ilan pa nga ay bumusina dahil sa tingin nila ay nakakaabala si Lito sa daloy nga trapiko. Nanginginig si Lito. Sinubukan niyang pulutin ang natitirang rambutan, ngunit karamihan ay durok na. Isa-isa niyang pinulot ang magabuo pa na may nanginginig na kamay. Ang luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na. Hindi dahil sa sakit sa kanyang binti, kundi dahil nakita niyang ang pangarap niyang bilhan ng kanin na may itlog at gamot na lasang orange si Ading ay nadurog sa ibabaw ng mainit na aspalto. Sa sandaling iyon, napansin niyang ang kanyang pagbagsak ay eksakto sa tabi ngang pinto sa likod ng magarang sedan ni Senyora Elena. Nakita niya ang anino ng kanyang marumi at kawa-awang sarili na nakarepлекta sa makintab na pintong kotse. Sa loob, malabo niyang nakikita ang isang magandang babae na may napakayos na damit na nakatingin sa kanya, na may ekspresyong mahirap, basahin pagitan ng pagkainis at pagkalamig. Nahiya si Lito. Pakiramdam niya ay siya ang sentro nga atensyon bilang isang istorbo sa kalsada. Sa natitirang lakas, sinubukan niyang tumayo habang yakap si Ading na patuloy na umiyak sa sakit. Hindi na iniisip ni Lito ang pagbebenta. Gusto niyang humingi ng tulong, ngunit hindi siya makapagsalita. Pakiramdam niya ay napakaliit niya, napakababa, sa harap ng karangyang nasa harapan niya. Biglang dahan-dahang bumaba ang bintana ng magarang kotse. Isang mabangong amoy ngang mamahaling pabango ang lumabas, salungat sa amoy ngang pawis at alikabok na nakakapit sa katawan ni Lito. Tumingin si Senyora Elena kay Lito. Ang kanyang matatalim na mata ay sinuri ang hitsura ni Lito mula ulo hanggang sa kanyang duguan na paa. Nakakaharang ka sa sasakyan ko. Ang boses ni Senyora Elena ay walang emosyon at malamig. Walang anumang simpatya sa kanyang tono. Umalis ka diyan.
Dinudumihan mo ang aspalto ngang mga basura mong rambutan. Natigilan si Lito. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na humiwa sa kanyang puso. Gusto niyang magalit pero wala siyang lakas. Tinitigan niya lang si Senyora Elena na may basang mga mata. Sa sandaling iyon, nang hindi niya namamalayan, kinapang kanyang kamay ang bulsang pantalon niya. Gusto niyang tiyakin na ang nag-iisa niyang yaman ay hindi nawala sa aksidente. Nahawakan ngang kanyang kamay ang litrato. Bahagya niya itong hinila para tiyakin na nandun pa ang dulo. Ngunit dahil nanginginig at pinagpapawisan ang kanyang kamay, dumulas ang papel at nahulog eksakto sa ilalim ng siwang ng pinto ng kotse ni Senyora Elena na bahagyang bukas pa. Nataranta si Lito. Yung litrato ni nanay, utal niyang sabi. Agad siyang yumuko. Sinusubukang kunin ang papel bago ito tangayin ng hangin o masagasaan ng gulong. Ngunit si ading na nasa yakap, niya ay nagsimulang umiyak ng mas malakas dahil sa sakit sa kanyang ulo kaya nawalan ng pokus si Lito. Ang kanyang panloob na tunggalian ay umabot sa sukdulan. Iligtas ang huling litratong kanyang magulang o pakalmahin ang kanyang kapatid na nag-aagaw buhay dahil sa sakit. Sa loob ng kotse, si Senyora Elena ay nanunot lamang na may nakakunot na nu. Para sa kanya, ito ay isang karaniwang abala sa kalsada na dulot ng mapulubing madalas niyang makita. Hindi niya alam na sa loob ng ilang minuto, ang isang luma at gusot na papel na pinag-aagawan ng kamatayan at alikabok ay magpapabagsak sa buong dignidad at kapayapaan ng buhay na binuo niya sa pamamagitan ng kayamanan. Natigilan si Lito. Ang kanyang maruming kamay ay nakaunat malapit sa mainit na gulong ng kotse. Sa kanyang harapan, bumuntong hininga si Senyora Elena na parabang ang tanawin ngang isang marungis na bata na gumagapang malapit sa kanyang sasakyan ay ang pinakanakakadiring bagay na nakita niya. Ngunit, para kay Lito, ang mundo sa paligid niya ay biglang tumahimik. Ang nakabibinging tunok ng busina at ang mamurang mamotorista na napapreno ay parang mahinang ugong na lang. Ading, patawarin mo si kuya, mahinang bulong ni Lito. Basag ang kanyang boses, naninikip sa kanyang tuyong lalamunan. Galit, lungkot at hiya ay naghalo-halo sa isang malakas na paganing ng emosyon. Pakiramdam ni Lito, ang kanyang dignidad bilang kuya ay tuluyan ng nadurog. Tiningnan niya ang kanyang kapatid. Si Ading, na nakapikit na lang at hirap ng huminga. Ang sugat sa noo ni Ading ay nagsisimula nang mangitim at wala ng lakas ang bata para umiyak ng malakas. Ang kanyang madaing ay naging maliliit at putol-putol na hikbi. Tumingin si Lito kay Senyora Elena na may mga matang hindi na punong takot kundi punong sakit. Hindi ako basura, ginang, sabi niya na may nanginginig ngunit matatag na boses. Nagtitinda lang po ako. Gusto ko lang pong kumain ang kapatid ko. Dumadaloy ang luha sa mga pisngi ni Lito na puno nga alikabok, lumilihang maputing guhit sa kanyang marungis na mukha. Pakiramdam niya ay lubos siyang nabigo. Nawala ang ipon, nasira ang rambutan, at ngayon ay nasugatan ang kanyang kapatid sa gitna ang kalsadang walang pakialam. Ang pakiramdam kawalan magawa ay nagpahirap sa kanyang kalooban higit pa sa hapding kanyang tuhod na patuloy na dumudugo. Gusto ni Litong sumigaw sa mundo, tanungin kung bakit napakawalang katarungan ng buhay para sa kanila na gusto lang mabuhay ng marangal. Tumingin siya sa paligid. Ang mataw sa ibang kotse ay nakatingin lang mula sa kanilang cellphone na parabang ang pangyayaring ito ay isang libreng panorin. Walang kamay na umabot, walang boses na nagalok ng tulong. Pakiramdam ni Lito ay para siyang isang langgam na naipit sa ilalim ng paa ng isang higanteng tinatawag na kahirapan. Umalis ka na diyan, bata, mag-green na, sigaw ngang isang driver mula sa likod. Hindi gumalaw si Lito. Sa halip, lalo niyang niyakap si Ading, isinupsop ang mukhang kapatid sa kanyang dibdib para hindi na makita ni Ading kung gaano kalupit ang mundong kanilang hinaharap. Ang maliit na katawan ni Lito ay nanginginig ng husto dahil sa iyak na pinipigilan niyang sumabog. Pakiramdam niya ay napakaliit niya sa harap ng magarang kotse ni Senyora Elena. Para sa kanya,
Ang sasakyang iyon ay simbolong lahat ng bagay na hindi niya kailanman maabot, kaligtasan, init, at proteksyon. Bakit hindi ka gumagala? Para ba ang gusto mo? Tanong ni Senyora Elena na may mapanguyam na tono habang kinukuha ang kanyang mamahaling handbag. Naglabas siyang 1,000 pisong papel at ibinagsak ito patungo kay Lito sa bintana. Lumapag ang pera sa ibabaw ng tumpok ng nga durok na rambutan. Kunin mo yan at umalis ka na. Huwag mo nang abalahin ang biyahe ko. Para sa iba, ang perang iyon ay maring isang biyaya. Ngunit para kay Lito, ang paraan ngang pagbibigay ni Senyora Elena ay parang isang sampal na mas masakit pa kaysa sa pagkakabangga ng motor. Tinitigan ni Lito ang asul na papel at pagkatapos ay ang malamig na mukha ni Senyora Elena. Hindi po ako namamalimos, ginang, mahinang sabi ni Lito. Ang kanyang boses ay may dignidad na bahagyang ikinagulat ni Senyora Elena. Nagbebenta po akong rambutan. Kung ayaw ninyong bumili, hindi ninyo kailangang insultuhin ako ng ganito. Sumiklap ang emosyon ni Lito. Nanikip ang kanyang dibdib. Lahat ng pressure mula kaninang umaga mula sa kuripot na si Mang Cardo sa pagkawalan ng ipon hanggang sa aksidenteng ito ay umabot sa sukdulan. Pakiramdam niya ay isinasara ng Diyos ang lahat ng pinto para sa kanya. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, kinapa ni Lito ang aspalto. Sa wakas ay nadama ng kanyang daliri ang dulo ng litrato na nahulog kanina. Ang papel ay medyo gusot at may mansang langis sa isang sulok. Hinawakan ni Lito ang litrato na parang hawak niya ang sarili niyang puso. Nakita niya ang mukha ng kanyang magulang sa litrato, isang mag-asawa na mukhang simple ngunit masaya na may maliit na hardin sa likuran. Ang litrato ay tila nagbigay kay Lito ng huling lakas para manatiling nakatayo. Halika na, ading. Bubihatin ka ni Kuya hanggang sa klinika. Kahit maglakad pa si Kuya maghapon, bulong ni Lito sa kapatid. Sinubukan ni Litong tumayo na may nanginginig na mga binti. Hindi niya kinuha ang 1,000 piso mula kay Senyora Elena. Hinayaan niya itong nakalatag sa aspalto, nababalot ng alikabok. Mas pinili niyang yakapin ang litrato en kanyang mga magulang at ang kanyang may sakit na kapatid kaysa tanggapin ang perang ibinigay ng may put. Ngunit nang akmang lalayo na si Lito, humangin ng malakas. Ang litrato sa kanyang kamay na madulas dahil sa dugo at pawis ay biglang muling natanggal. Sa pagkakataong ito, lumipat ang papel at lumapag mismo sa kandungan ni Senyora Elena sa pamamagitan ng bintana ng kotse na bukas pa. Natigilan si Lito. Gusto niya itong bawin. Ngunit, ang mga sasakyan sa likod ay nagsimula ng bumusina ng napakalakas dahil nag-green na ang ila. Si Senyora Elena, na noong una ay itatapon sana ang basurang papel, ay hindi sinasadyang nakita ang larawan dito. Sa sandaling iyon, ang kapaligiran sa loob ng soundproof na magarang kotse ay naging nakakakilabot. Ang magamata ni Senyora Elena na kanina'y malamig ay biglang nanlaki. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis na halos hindi na siya makahinga. Ang lumang papel ay hindi lang basta basura. Nakunan doon ang isang sandali na hinahanap niya sa loop ng maraming taon sa gitnang pagsisising sumusunok sa kanyang kaluluwa. Tila huminto ang mundo ni Senyora Elena. Ang kanyang kamay na may suot na gintong relo na nakakahalaga ng daan-daang libo ay nanginginig na ngayon habang hawak ang gilid ng naninilaw na papel. Sa litratong iyon, may isang mag-asawa na nakatayo sa harap ng isang simpleng bahay kubo, karga ang isang maliit na sanggol na pinaniniwalaan niyang si Lito. Ngunit hindi ang sanggol ang nagpahirap sa pahinga ni Senyora Elena, kundi ang mukhang lalaki sa litrato, isang lalaki na may maliit na nunal sa gilid ng mata na nakangiti. Nakamukhang-kamukhangang isang taong labis niyang kinasasabikan. Sandali, sigaw ni Senyora Elena. Ang kanyang boses ay hindi na malamig o may autoridad, kundi paos at puno ng pagkasindak. Ngunit sa labas, hindi maiwasan ang kaguluhan. Berde na ang ilaw. Ang mga sasakyan sa likod ni Senyora Elena ay nagsimulang umarangkada. Pinipilit ang kanyang sasakyan na umabante. Ang driver ni Senyora Elena na naipit na sa nakabibinging busina
ay biglang inapakan ang gas. Umusad na po sir, ay ibig kong sabihin huminto, magulong utos ni Senyora Elena. Umabante ng ilang metro ang sasakyan bago biglang huminto sa gilid ng daan. Wala nang pakialam si Senyora Elena sa kanyang mamahaling bag na nahulog sa sahig ng kotse o sa kanyang dignidad bilang isang direktor ng malaking kumpanya. Pabalang niyang binuksan ang pinto ng kotse bago pa man ito tuluyang huminto. Samantala, si Lito ay naglalakad na palayo na may paika-ikang hakbang at likot na nakayuko dahil sa bigat ni Ading na nagsisimula ng manghina. Sinusubukan niyang makalusot sa damingang tao sa bangketa. Pakiramdam niya ay nawala na sa kanya ang lahat. Naubos ang rambutan, nawala ang pera, at ngayon ang huling litrato, ang kanyang nga magulang ay lumipat papasok sa kotsengang isang estrangherong galit na galit sa kanya. Yung litrato, kuya, yung litrato ni tatay at nanay nasaan? Mahinang daing ni Ading mula sa likod ni Lito. Kinagat ni Lito ang kanyang ibabang labi ng mahigpit para hindi maya. Hahanapin ulit ni Kuya, Ading. Sa doktor muna tayo ngayon. Tandaan mo ha, mahal kita, sagot ni Lito na may paos na boses. Bigla, narinig niya ang mayapak na nagmamadali sa kanyang likuran, ang tunong nga takong na tumatama sa sementong bangketa. Bata, sandali, bata, huminto ka. Lumingon si Lito. Nagulat siyang makita ang mayamang babae na nang insulto sa kanya kanina na ngayon ay tumatakbo patungo sa kanya. Ang kanyang maayos na buhok ay nagsisimula ng magulo dahil sa hangin, at ang kanyang mukha na puno ng mamahaling makeup ay mukha ng namumukto. Huminto si Senyora Elena sa harap ni Lito. Hinihingal siya. Umatras si Lito ng isang hakbang. Pinoprotektahan si Ading. Ano pa pong kailangan ninyo? Umalis na po ako. Hindi ko po kinuha yung pera ninyo na nahulog, sabi ni Lito na may nagtatanggol na tono. Hindi sumagot si Senyora Elena. Ang kanyang mamata ay nakatuon sa mukha ni Lito, pinagmamasdan ang bawat pulgadang mukhang bata. Nakita niya ang bilugan at matatalim ng mga mata ni Lito, eksaktong tulad ng mga mata ng lalaki sa litrato. Nakita niya ang parehong katatagan. Walang babala, iniunat ni Senyora Elena ang kanyang kamay, sinusubukang hawakan ang maruming piski ni Lito. Umiwas si Lito. Huwag niyo po akong hawakan. Marumi po ako, sabi ni Lito na may malamig na boses. Inuulit ang impresyon na nakuha niya mula kay Senyora Elena kanina. Ang mga salitang iyon ay parang punyal na tumusok sa puso ni Senyora Elena. Naalala niya kung gaano siya naging malupit ilang minuto lang ang nakalipas. Nakita niya ang duguan na tuhod ni Lito, ang kanyang buhok na punong alikabok, at si Ading na napakaputla sa likod ng kanyang kuya. Isang biglaang pagsisisi ang tumama sa kanya ng napakalakas. Patawarin mo ako, bulong ni Senyora Elena. Pagkatapos ay inabot niya pabalik ang litrato. Ito. Saan mo ito nakuha? Sino ang mga tao sa litratong gito? Mabilis na inagaw ni Lito ang litrato at itinago sa kanyang bulsa. Sila po ang tatay at nanay ko. Patay na po sila. Pakiusap, huwag nyo na po kaming guluhin. Kailangan ko pong dalhin ang kapatid ko sa ospital, matigas na sagot ni Lito. Tumalikod siya para ay pagpatuloy ang kanyang paglakad. Sandali, tutulungan kita. Dadalhin ko kayo sa ospital ngayon. Sumakay kayo sa kotse ko. Alok ni Senyora Elena na may tonong nagmamakaawa na hindi pangkaraniwan sa kanya. Huminto si Lito, ngunit hindi siya lumingon. Sabi niyo po basura ako. Sabi niyo po, dinudumihan ko ang kalsada. Bakit ngayon ninyo kami tutulungan? Natahimik si Senyora Elena. Ang simple ngunit direktang lohika ni Lito ay nagpatahimik sa kanya. Ngunit nang makita, si Ading na nagsisimula, nang pumikit at ang katawan nito na lalong umiinit, alam ni Senyora Elena na wala siyang oras para makipagtalo. Kailangan niyang gumawang paraan. Hindi na ito tungkol sa awa, kundi tungkol sa isang panlup na udyok na nagsasabing ang mga bata sa harap niya ay bahaging ang kanyang nawawalang buhay. Nagkamali ako, anak. Humihingi akong tawad. Kailangan ng kapatid mong doktor agad.
Kung maglalakad ka, matatagalan ka. Pakiusap, hayaan mo akong pagbayaran ang pagkakamali ko, sabi ni Senyora Elena na may nangingilit na luha sa mga mata. Tumingin si Lito kay Ading. Ang pahingang kanyang kapatid ay lalong bumibigat. Ang kanyang personal na kagustuhang lumayo sa mayabang na babaeng ito ay natalo. Wala siyang ibang pagpipilian. Ang pagkakataong ito ang tanging pag-asa para maligtas si Ading. Hanggang sa ospital lang po, maikling sabi ni Lito, mabilis na tumango si Senyora Elena. Ginabayan niya si Lito patungo sa kanyang magarang sasakyan. Ang driver ni Senyora Elena na bumaba ng kotse ay mukhang naguguluhan na makita ang kanyang amo na nagpapasok ng dalawang marungis na bata sa mamahaling leather na upuan. Ngunit walang pakialam si Senyora Elena. Siya mismo ang nagbukas ng pinto para kay Lito. Nang maksara ang pintong kotse at nagsimulang maramdaman ang lamig ng aircon, pakiramdam ni Lito ay nasa ibang mundo siya. Nanatili siyang nakaupo ng tuwid. Yakap si Ading sa kanyang kandungan, habang si Senyora Elena ay nakaupo sa tabi nila, patuloy na nakatingin sa bulsang pantalon ni Lito kung saan nakatago ang litrato. Sa loob ng tahimik na sasakyan, isang bagong pag-asa ang nagsimulang sumibol. Kahit na si Lito ay patuloy na naghihinala at nag-iingat sa biglang pagbabago ng ugali ng milyonarya. Ngunit ang pag-asang iyon ay hindi agad nagpadali sa lahat. Nang humarurot ang magarang kotse sa gitna ng trapiko patungo sa pinakamagandang pribadong ospital sa siyudad, mga bagong problema ang nagsimulang lumitaw. Paulit-ulit na sinubukan ni Senyora Elena na kausapin si Lito. Ngunit, si Lito ay nanatiling tahimik. Yakap si Ading na nagsimula ng manginig sa lamig dahil sa aircon ng kotse na masyadong malamig para sa kanyang nilalagnat na katawan. Mangboy, patayin mo ang AC, bilis, utos ni Senyora Elena sa kanyang driver. Ang kanyang boses ay punong kaba, malayo sa imaheng isang babaeng bakal na karaniwang namumuno sa board meeting. Ang driver ni Senyora Elena, na si Mangboy, ay paminsan-minsang sumusulyap sa rearview mirror na may halong pagainis. Paumanhin po, Senyora, pero kalilinis lang po ng leather seat na to. Yung dugo po sa paang bata at yung putik sa damit niya, baka masira po ang balat. Hindi po ba mas mabuting ibaba na lang natin sila sa pinakamalapit na health center? Narinig iyon ni Lito. Pakiramdam niya ay muling nayurakan ang kanyang dignidad. Nakita niya ang pulang mansa ang kanyang dugo na dumikit sa puting upuan ng kotse na may pakiramdam ngang kahihiyan. Sinubukan ni Litong gumalaw para buksan ang pinto. Ibaba nyo na lang po kami dito. Ayaw ko pong sirain ang mamahaling kotse ninyo. Huwag kang gagalaw diyan Lito, sigaw ni Senyora Elena kay Lito. Ngunit ang tono ay mas dahil sa takot na mawala sila kaysa sa galit. Pagkatapos ay matalim siyang tumingin kay Mangboy. Mangboy, kapa nagsalita ka pang isa pang salita tungkol sa upuan ng kotse na to. Maari ka nang huminto sa trabaho ngayon din. Bilisan mo, dalhin mo kami sa ospital. Natahimik si Mangboy. Namula ang kanyang mukha sa hiya. Ngunit patuloy pa rin siyang sumulyap kay Lito na may mapanuyang tingin. Sa kalsada, hindi rin pabor ang sitwasyon. Isang malaking rally sa harap ng isang gusali ng gobyerno ang nagsara sa pangunahing daan. Ang kanilang sasakyan ay tuluyang naipit sa gitna ng dagat ng sasakyang hindi gumagala. Anak ngang, bakit ngayon pa? Hinampas ni Senyora Elena ang dashboard ng kotse. Lalong lumala ang kondisyon ni Ading. Nagsimula siyang magsalita ng walang kabuluhan. Tinatawag ang kanilang ama. Tay, wag kang umalis. Takot si Ading. Bulong maliit na bata. Muling naiyak si Lito. Pakiramdam niya ay tila kinakalaban sila ang kapaligiran para maligtas. Sa labas ang bintana, napapansin na nganga tao ang naipit na magarang sasakyan. Ilang tao na nakakilala sa sasakyan ni Senyora Elena bilang sasakyan ng isang malaking negosyante ay nagsimulang sumiga. Iniisip na may opisyal sa loob na lalong nagpadagdag sa tensyon. Ginang, hayaan nyo na lang po akong tumakbo. Kaya ko pong buhatin si Ading at makalusot sa mga tao. Malapit na naman po ang ospital, di ba?
Alok ni Lito sa desperasyon. Huwag, Lito, delikado sa labas. Galit ang mga nagrarally, pihil ni Senyora Elena. Sa gitnang lalong komplikadong sitwasyon, paulit-ulit na tumunok ang cellphone ni Senyora Elena. Iyon ang kanyang personal na assistant at isang malaking investor na naghihintay sa kanya para sa pagpirma ng isang mahalagang kontrata na nakakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Ma'am, kailangan niyong makarating sa opisina sa loob ng 10 minuto o kakanselahin ang kontrata. Ayaw maghintay ng foreign investor. Malakas na sabi ng kanyang assistant mula sa speaker ng telepono. Tiningnan ni Senyora Elena ang kanyang cellphone. Pagkatapos ay si Lito na yakap si Ading na nagagubuhay. Ang kanyang trabaho at ambisyon ay humihiling na umalis siya, habang ang kanyang konsensya na kagigising lang dahil sa litrato sa bulsa ni Lito ay pumipigil sa kanya na manatili roon. Ikansela mo ang lahat, maikling sabi ni Senyora Elena. Pero ma'am, ito ang pinakamalaking proyekto ngayong taon. Masisira ang reputasyon ninyo. Sabi ko ikansela. Huwag mo akong guluhin. Pinatay ni Senyora Elena ang kanyang cellphone at itinapon sa ilalim ng upuan. Ngunit hindi doon natapos ang problema. Si Mang Boy, ang driver, ay biglang lumabas ng kotse nang walang pahintulot. Mukha siyang natatakot nang makita ang mga taong nagsisimulang lumapit sa kanilang sasakyan dahil sa patuloy na busina. Ayoko pong madamay kung maging anarkista na ang matao, ma'am. Lalabas na po ako. Iniwan ni Mang Boy ang sasakyan sa gitnang daan na nag-iwan kay Senyora Elena at sa dalawang bata na natrap sa loob ng kotse na walang driver, nakalok sa gitnang matinding trapiko at nagagalit na mga tao. Tumingin si Lito kay Senyora Elena na may nanlalaking mga mata. Pakiramdam niya, ang daan na nagbigay ng pag-asa ay naging isang nakamamatay na bitag. Ginang, paano na po to? Bulong ni Lito, takot na takot. Huminga ng malalim si Senyora Elena. Lumipat siya sa upuan ng driver ng may kahirapan. Nanginginig ang kanyang makamay, pero kailangan niyang gawin ito. Ngunit nang akma na niyang paandarin ang kotse, napansin niya ang isang nakatakot na bagay. Patay na ang makina ng kotse at ang indicator ng gasolina ay nasa pulang linya. Nakalimutan pala ni Mang Boy na magpagasolina kaninang umaga at ang makina na masyadong matagal na nakaon sa gitna ng trapiko ay sumuko na. Natrap sila na walang driver, walang gasolina. Sa gitna ng mga taong nagsisimula ng kumakatok sa bintana ng kanilang magarang kotse at kasama si Ading na hindi na tumutugon kapag tinatawag ang pangalan niya. Pakiramdam ni Lito, gusto na talagang kunin ng mundo ang kanyang kapatid. Ang umuusbong na problemang ito ay tila nakakasakal, na nagpaparamdam kay Lito na kahit ang tulong ni Senyora Elena ay hindi sapat para labanan ang kanyang mapait na tadhana. Ang hangin sa loob ng kotse ay nagsimulang maging kulob mula nang mamatay ang makina. Ang sitwasyon sa labas ay lalong hindi makontrol. Ang sigawan ng mga tao na humihiling na buksan ang daan ay nagsasabayan sa tunog ng mga pagkalampak sa katawan ng kotse. Paulit-ulit na sinubukan ni Senyora Elena na paandarin ang makina. Ngunit tanging mahinang tunog nga starter ang naririnig bago ito tuluyang tumahimik. Ading gising. Marahang inalok ni Lito ang katawan ng kapatid. Walang sagot. Ang maliit na kamay ni Ading na karaniwang mahigpit na nakakapit sa damit ni Lito ay nakalaylay na ngayon sa gilid. Ang mukha ng 4 na taong gulang na bata ay puting-puti. Maging ang kanyang malabi ay nagsisimula ng mangitim. Naramdaman ni Lito ang lamig na gumagapang mula sa katawan ng kapatid patungo sa kanyang mapalat. Ito na ang pinakamababang punto sa buhay ni Lito. Nawala na sa kanya ang lahat, maayos na tirahan, mga magulang, ipon at dignidad. Ngayon, pakiramdam niya, ang buhay kanyang kapatid ay binabawi na rin sa mismong harapan niya, mag-isa sa loob ng isang magarang kotse na dapat sana ay tagapagligtas, ngunit ngayon ay parang isang bakal na kabaong. Ginang, hindi na po gumagalaw si Ading, hikbi ni Lito. Ang kanyang maluha ay dumadaloy ng malakas, bumabasa sa mukha ni Ading. Tulong po, Ginang, huwag niyo pong hayaang mawala si Ading. Si Ading na lang po ang meron ako.
Niyakap ni Lito ang kanyang kapatid ng napakahigpit na parabang sa pagyakap niya ay may babahagi niya ang tibok ng sarili niyang puso. Humagulgol siya sa likurang upuan ng kotse, binalewala ang lahat ng karangyaan sa paligid. Para sa kanya, ang mamahaling leather at mabangong pabango ay walang silbi kung hindi makapagbibigay ng kahit isang hininga sa kanyang kapatid. Lumingon si Senyora Elena sa likod. Nang makita ang durog na si Lito, nadurog din ang kanyang puso. Nakita niya ang anino ng parehong kalungkutan na naranasan niya maraming taon na ang nakalipas nang mawalan siya ng miyembro ng pamilya. Ang pagsisisi dahil sa panginsulto kay Lito sa traffic light kanina ay muling tumama sa kanya na parang isang malaking martilyo. Pakiramdam niya ay siya ang pinakawalang kwentang tao kahit na walang hangganan ang laman ng kanyang bank account. Patawarin mo ako, bulong ni Senyora Elena. Umiyak siya, isang bagay na napakadalang niyang gawin sa harap ng ibang tao. Sa labas, nagsimula nang maging anarkista ang mataw. May isang nagagis ng plastik na bote sa windshield. Alam ni Senyora Elena na hindi sila maaring umupo lang at maghintay ng himala. Kung mananatili sila rito, tuluyan nang mawawala si Ading. Ngunit siya mismo ay walang magawa. Isa siyang babae na sanay mag-utos mula sa likod ng mesa, hindi makipaglaban sa kalsada. Kinapa ni Lito ang kanyang bulsa na may mahinang kilos. Inilabas niya ang litrato ng kanyang mamagulang na kanina'y lumipad sa kamay ni Senyora Elena. Basang-basa na ngayon ng luha ang papel. Tinitigan niya ang mukha ng kanyang ama sa litrato, nagahanap ng lakas na halos maubos na, "Tay, Nay, tulungan niyo po si Lito. Hindi ko po kayang alagaan si Ading mag-isa," bulong niya sa gitnang kanyang nakakadurog na pag-iyak. Ang kawalan ng paasa ay bumalot sa buong sasakyan. Pakiramdam ni Lito, tinalikuran na siyang Diyos. Pakiramdam niya, wala nang daan palabas. Ang pag-asa na kanina'y lumipad ng anyayahan siya ni Senyora Elena sa kotse ay bumaksak na ngayon sa pinakamalalim na bangin. Pakiramdam niya, pinagtaksilan siya ng sitwasyon. Bakit dumating ang tulong para lang bigyan siyang huwad na pag-asa? Mamamatay na po ba tayo dito, ginang? Tanong ni Lito na may blangkong tono, na parabang sumuko na sa kamatayan. Ang kanyang paningin ay blangko, nakatingin sa mga tao sa labas ng bintana. Umiling ng malakas si Senyora Elena. Tumingin siya kay Lito at sa litratong hawak ng bata. Ang mamata ng lalaki sa litrato ay tila nakatingin sa kanya, humihingi ng pananagutan. Ang mapait na alaala ng nakaraan ng hindi niya nagawang tulungan ang kanyang kapatid ay nagapoy ng isang bagay sa loop niya. Hindi niya maaring hayaang maulit ang kasaysayan. Mayaring hayaang maulit ang kasaysayan. Pulahala hina-hina. Payaalaan maulit ang kasaysayan. Dahahutuaan na huta. Hindi niya maaring hayaang mamatay ang anak ng taong nasa litratong ito dahil lang takot siya sa mga tao sa kalsada. Hindi, Lito. Hindi tayo mamamatay, maring sabi ni Senyora Elena kahit nanginginig ang kanyang boses. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nagkaroon ng maliit na kombulsyon si Ading sa yakap ni Lito. Pagkatapos, nanigas ang kanyang katawan bago ito tuluyang nanghina. Sumigaw si Lito ng malakas, tinatawag ang pangalan ng kapatid hanggang sa mamatay ang kanyang boses. Sa puntong ito, tuluyan nang naramdaman ni Lito na nawala na sa kanya ang lahat. Ang lahat ng pag-asa ay nawala at ang kabiguan ay naging napakatoto na hindi na niya kayang magmakaawa pa. Uminto ang mundo para kay Lito. Sa gitna ng ingay ng mataw at init ng siyudad, niyakap niya lang ang malamig na katawan ni Ading, handa ng pakawalan ang tanging dahilan niya para mabuhay sa loop ng matagal na panahon. Pumikit siya, naghihintay ng himala, o kamatayan alinman ang unang dumating para wakasan ang kanyang walang katapusang pagdurusa. Ngunit, sa gitna ng kadilimang iyon, isang malakas na pag-alog sa kanyang balikat ang pumilit kay Litong imulat ang mamata. "Lito, tingnan mo ako." Ang boses ni Senyora Elena ay dumagundong, sinira ang kawalan ng pag-asa na bumabalot sa sasakyan. Tumingala si Lito na may namumuktong mga mata.
nakita niyang wala na sa upuan ng driver si Senyora Elena, nasa likurang upuan na ang babae, katabi niya. Tinanggal na ni Senyora Elena ang kanyang mamahaling takong at itinapon ang kanyang sutlang blazer sa sahig ng kotse. Ang kanyang muka na dating puno ng kayabangan ay napalitan na ngayon ng isang nakakatakot na determinasyon. Wala na tayong oras para umiyak. Humihinga pa si Ading kahit napakahina. Kung maghihintay tayo sa kotseng ito, mawawala siya habang buhay, sabi ni Senyora Elena, hinihingal. Pero patay po ang kotse, ubos ang gasolina, at sa labas, maraming galit na tao, ginang, bulong ni Lito na nawawalan ng pag-asa. Hinawakan ni Senyora Elena ang dalawang balikat ni Lito, tinitigan siya ng diretso. Kaya nga kailangan nating lumabas. Bubihatin ko si Ading at humawak ka ng mahigpit sa kamay ko. Susugurin natin ang traffic na to hanggang sa ospital sa dulong kalsada. Nagtitiwala ka ba sa akin? Natigilan si Lito. Ang desisyong ito ay parang kabaliwan. Isang milyonarya tulad ni Senyora Elena ay gustong bumaba sa mainit na aspalto ng walang sapin sa paa, buhatin ang isang maruming bata at suungin ang mga taong nagwawala. Ito ay isang napakadelikadong pagpipilian. Kung aatakehin sila ng mga tao o kung maipit sila sa gitnang karamihan, matatapos ang lahat. Ngunit, nakita ni Lito na wala ng ibang pagpipilian. Tingnan niya si Ading. Ang mga segundo ngang buhay nga kapatid niya ay patungo na sa zero. Opo, Ginang. Nagtitiwala po ako, sagot ni Lito sa natitirang lakas. Agad na binuksan ni Senyora Elena ang pintong kotse. Ang mainit na hangin at ingay nga tao ay agad na sumalubong sa kanila. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Senyora Elena ang katawan ni Ading mula sa yakap ni Lito. Niyakap niya ang maliit na bata sa kanyang dibdib, walang pakialam kung ang kanyang mamahaling damit ay basa na ngayon ng pawis, luha at dugo mula sa sugat ni Ading. Lito, hawakan mo ang dulongang damit ko, huwag na huwag kang bibitaw, sigaw ni Senyora Elena. Bumaba sila sa kalsada. Nang dumampi ang mga paa ni Senyora Elena sa nagbabagang aspalto, napangiwi siya sa sakit. Ngunit hindi siya huminto. Ang matao na noong una ay magpoprotesta, sa magarang kotse na nakaharang ay biglang natahimik. Nakita nila ang isang hindi kapanipaniwalang tanawin, isang mayamang babae na nakayapak, magulo ang buhok, buhat ang isang batang nag-agaw buhay na may mukhang punong luha, sinusundan ng isang paika-ikang bata sa likuran. Tabi, pakiusap, tumabi kayo. Kailangan ng batang itong doktor. Sigaw ni Senyora Elena ng buong lakas. Ang kanyang boses ay nalunod sa mga busina, ngunit patuloy siyang sumugod. Ang ilang tao sa karamihan ay nagsimulang mag-react. May nangutya, ngunit mas marami ang natigilan sa madramang tanawin. Ang malaking desisyon ni Senyora Elena na iwanan ang lahat ng kanyang karangyaan para iligtas ang buhay nga, isang batang nakbebentang rambutan ay nagsimulang kumilos sa pusong nga tao sa paligid. Dito po, ma'am, dito po kayo dumaan. Isang street performer ang biglang tumulong, binubuksan ang daan gamit ang kanyang nga kamay. Patuloy na tumakbo si Lito ng buong lakas. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa dulong damit ni Senyora Elena. Ang kanyang sugatang binti ay napakahabdi dahil sa pagkiskis sa aspalto, pero wala siyang pakialam. Nakita niya ang likod ni Senyora Elena na matatag na dinadala ang kanyang kapatid patungo sa buhay. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay, ang kanyang mga magulang, naramdaman niyang may isang taong tunay na lumalaban para sa kanya. Ngunit sa gitnang daan, naharangan ang kanilang paglakat ng barikadang pulisya at mga taong nagkakagirian. Nagsimulang magpaputok ng tear gas sa dikalayuan na nagpapahapdi sa mga mata. Nagsimulang mahirapan sa pahinga si Lito. Ginang, hindi ko na po kaya, daing ni Lito habang umuubo. Huminto sandali si Senyora Elena. Nakita niya si Lito na nagsisimulang maywan. Nasa harapan niya ang isang napakabigat na desisyon. Patuloy na tumakbo para iligtas si Ading na kritikal na o huminto para tulungan si Lito at isakripisyo ang mahalagang oras para kay Ading.
Tiningnan ni Senyora Elena ang ospital na ang gusali ay tanaw na sa dulong kanto. Mga 100 metro na lang ang layo. Sa isang malalim na hininga, gumawa si Senyora Elena ang huling desisyon na magtatakdang kanilang kinabukasan. Inabot niya ang kamay ni Lito gamit ang isang kamay, habang ang isa niyang kamay ay sumusuporta kay ading sa kanyang balikat. Sabay tayong makakarating, o hindi na lang, sigaw ni Senyora Elena. Sa lakas na hindi niya alam kung saan nanggaling, kinalatkat ni Senyora Elena si Lito at pinasan si ading, tumatakbo sa gitnang usok at kaguluhan ng siyudad. Hindi na niya inisip ang bilyon-bilyong kontrata na nawala. Wala siyang pakialam sa kanyang mga pa na maring mapaltos. Sa kanyang isip, patuloy niyang iniisip ang litrato sa bulsa ni Lito, ang litratong dahilan kung bakit kailangan niyang pagbayaran ang lahat ng kanyang pagkakamali sa nakaraan. Ngayon din, patuloy silang humarurot, sinusuong ang trapiko at kawalang pakialam ng mundo, hanggang sa ang pinto ng emergency room ng hospital ay nasa harap na nila. Sa natitirang lakas, sinipa ni Senyora Elena ang automatic glass door hanggang sa bumukas ito. Agad na tumakbo ang manars at doktor palapit sa kanila. Napaupo si Lito sa sahig ng pasilyo ng ospital. Hinihingal siya at ang kanyang mabinti ay duguan na. Magulo ang kanyang buhok at ang kanyang damit ay punit-punit. Ang damit ni Senyora Elena ay punit-punit. Maitim ang kanyang paa dahil sa aspalto at ang kanyang mamahaling damit ay wasak na. Wala siyang pakialam sa mga kakaibang tingin ng mga tao sa lobby. Ang kanyang focus ay isa lang, ang pintong ER. Ilang sandali pa, lumabas ang isang doktor. Sino po ang pamilyang batang si Ading? Ako po ang kuya niya, Dok. Nanginginig na sagot ni Lito. Grabe ang dehydration niya at may impeksyon sa baga. Dagdag pa ang tama sa ulo. Pero matibay siyang bata. Stabal na siya ngayon. Napaluhod si Lito, humagulgol sa pasasalamat na hindi masusukat. Huminga ng malalim si Senyora Elena, ang mga luhang ginhawa ay bumasa sa kanyang piski. Sa sandaling iyon, nang tumahimik ang lahat, ang kuryosidad na kanina pa nakakulong sa dibdib ni Senyora Elena ay sumabog. Lito, malumanay na tawag ni Senyora Elena, maaari ko bang makita ulit ang litratong iyon? Tumango si Lito na may nanginginig pa ring kamay. Kinapa niya ang kanyang bulsa at ibinigay ang lumang papel kay Senyora Elena. Sa ilalim ngang maliwanag na ilaw nga ospital, malinaw na nakita ang detalye ng litrato. Hindi lang umiyak si Senyora Elena dahil sa galak. Humagulgol siya habang yakap ang litrato sa kanyang dibdib. Napaupo siya sa waiting chair, nanginginig ang buong katawan. Tinitigan niya si Lito na may tinging puno ng pananabik na masakit. Dahil ang litratong dala ni Lito ay hindi lang litrato ng isang mahirap na pangdatape. Dapa nila, ang lalaki sa litrato ay si Ramon, ang kaisa-isang kapatid na lalaki ni Senyora Elena na nanawawala sa loob ng 15 taon. Dati ang malaking pamilya ni Senyora Elena na isang respetadong konglomerato ay pinalaya si Ramon dahil pinili niyang pakasalan ang isang simpleng baba mula sa probinsya ang ina ni Lito at tinanggihan ang isang arranged marriage para sa negosyo. Si Senyora Elena, na teenager pa noon, ay pinilit na putulin ang ugnayan sa kanyang kapatid. Sa loob ng maraming taon, ginamit ni Senyora Elena ang lahat ng kanyang yaman para hanapin si Ramon. Ngunit hindi ito naktagumpay dahil sinadya ni Ramon na magpalit ng pagkakakilanlan at mamuhay sa kahirapan para hindi matakpuan ng pamilyang naktapon sa kanya. Lito. Basag ang boses ni Senyora Elena, alos hindi marinig. Ang lalaki sa litratong ito, si Kuya Ramon ito, kapatid ko siya, tiyo mo siya, natigilan si Lito, nanlaki ang kanyang mata sa hindi paniniwala. Tiyo, pero sabi po ni tatay, wala na siyang ibang kamag-anak. Nagsinungaling siya para protektahan kayo sa pamilya naming malupit, Lito, sabi ni Senyora Elena habang inaagbayan ang maruming balikat ni Lito. Sa buong panahong iyon, hinahanap ko siya sa buong bansa, hindi ko alam na ang sarili kong
Mga pamangkin ay nakikipaglaban para mabuhay sa traffic light, nagbebenta ng rambutan sa ilalim ng init ng araw. Sa mismong harapan ko, isang biglang pagbabago ang naganap. Agad na tinawagan ni Senyora Elena ang kanyang abogado at assistant. Hindi para ayusin ang kontrata sa negosyo, kundi para ilipat si Ading sa pinakamagarang VVIP room at dalhin ang pinakamahuhusay na espesyalistang doktor. Inutusan niya ang kanyang assistant na bilhan ng pinakamagagandang damit si Lito at ihanda ang kanyang pribadong tahanan. Ang estado ni Lito at Ading ay biglang nagbago. Mula sa mga ulilang nagbabenta ng rambutan na hindi pinapansin ng mundo, sila ngayon ay mga tagapagmana ng bahagingang yaman ng pamilya ni Elena. Ang revelasyong ito ay tumama sa kalooban ni Lito. Lumalabas na sa buong panahon, hawak niya ang susi sa kayamanan sa kanyang bulsa. Ngunit nabuksan lamang niya ito sa pamamagitan ng isang trahedya at isang hindi inaasahang pagkikita. Tiningnan ni Lito si Ading mula sa salamin ng silid. Ang kanyang kapatid ay mahimbing na natutulog sa isang malambot na kama na may pinakabagong kagamitang medikal. Tiningnan ni Lito ang sarili niyang mga kamay na nalinis na pagkatapos ay ang litrato ng kanyang ama. Napagtanto niya na ang kanyang katapatan na hindi magnakaw at ang kanyang katatagan na hindi sumuko ang nagdala sa kanya pabalik sa lugar kung saan siya nararapat. Ilang linggo na ang lumipas mula sa araw na iyon na puno ngang luha sa aspalto. Ang kapaligiran ngayon ay ibang-iba na. Wala nang amoy ngang usok na nakakasakal o init ng araw na sumusunok sa balat. Nakatayo ngayon si Lito sa balkona ng isang napakalaking bahay, nakatingin sa hardin na puno na mayayabong na puno. Ngunit sa isa sa pinakamagandang sulok ng hardin, may isang espesyal na hiling siya kay Senyora Elena. Gusto niyang magtanim ng punong rambutan. Sa ilalim ng bagong tanim na punong rambutan, si Ading ay nakaupo sa isang wheelchair, kasama ang isang nurse. Hindi na maputla ang kanyang mukha. Nagsisimula ng makalaman ang kanyang magapisngi at bumalik na ang kulay sa kanyang inosenteng mukha. Mahinang tumatawa si Ading habang pinapanut ang isang ibon na dumapo sa sanga. Lumapit si Senyora Elena kay Lito at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng pamangkin. Hindi na siya nagsusuot ng formal na damit. Mas mukha siyang simple at mainit sa kanyang kaswal na kasuotan. Ang mga mata na dating malamig at punong ambisyon ay nagliliwanag na ngayon sa tuwing titingnan ang dalawang bata. Ano ang iniisip mo, Lito? Malambing na tanong ni Senyora Elena. Lumingon si Lito at ngumiti ng bahagya. Iniisip ko po yung bilaw kong nabasag sa kalsada noon, tita. Kung hindi po ako nabangga ng motor, baka hindi ko po nahulok yung litrato ni tatay sa kotse ninyo. Huminga ng malalim si Senyora Elena, nangingilit ang mga luha. Minsan, kailangang sirain ng Diyos ang isang bagay sa buhay natin para maipakita ang tamang daan. Halos mawala na ang konsensya ko dahil sa sobrang abala sa paghahanap ng yaman. Hanggang sa isang maliit na bata na may bilawong rambutan ang nakpaalala sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pamilya. Inilabas ni Lito ang litrato ng kanyang nga magulang na ngayon ay nasa isang magandang gintong frame na hindi na ito gusot. Pinagawa ni Senyora Elena sa isang eksperto para ayusin ang kulay nito kaya't ang mukha ng kanyang ama, si Ramon, ay tila buhay na buhay. Siguradong masaya na si tatay dahil hindi na kami naulanan, bulong ni Lito. Hindi lang yan, Lito. Siguradong ipinagmamalaki kang tatay mo dahil inalagaan mo si Ading ng napakahusay. Hindi ka lang isang mahusay na kuya, kundi ikaw ang pinakamatapat na taong nakilala ko, sagot ni Senyora Elena habang mahigpit na niyayakap si Lito. Ngayon, ang kanilang buhay ay nagbago na ng husto sa ekonomiya, ngunit hindi nagbago ang ugali ni Lito. Nanatili siyang isang batang masigasig. Tuwing hapon, pinipilit niyang mag-aral kasama ang isang pribadong guro para mahabol ang kanyang mga aralin sa paaralan. Gusto niyang maging matalino para matulungan ang ibang mga batang lansangan para wala ng ibang Lito na kailangang umiyak sa ilalim gulong ng isang magarang kotse dahil sa gutom. Ang aral mula sa paglalakbay ni Lito
at Senyora Elena ay napakalalim. Itinuturo ngang kwentong ito na ang tunay na yaman ay hindi kung ano ang nasa bank account, kundi kung ano ang nasa loob ngang konsensya. Itinuro ni Lito na ang katapatan at katatagan sa gitnang kahirapan ay isang dignidad na hindi mabibiling ang pera. Samantalang si Senyora Elena ay nagbigay na aral na ang pinakamalalim na pagsisisi ay magagamot lamang ng pagmamahal at taos-pusong pagbabayad puri sa kapwa. Misteryoso talaga ang buhay. Kadalasan, ang magabagay na itinuturing nating kasawian, tulad ng isang basag na bilao o nasirang paninda, ay paraan pala ng universo para pagtakpuin tayo sa kaligayahang matagal nang nawawala. Para kay Lito, ang isang luma at gusot na papel ay ang dasal ng kanyang magulang na sa wakas ay natupad. Nagtapos ang kwento sa isang payapang hapon. Tumatakbo si Lito palapit kay Ading, dala ang nga rambutan na binili niya sa palengke, hindi na tira-tirang pitas. Magkasama silang tumatawa na pagtatanto na kahit wala na ang kanilang mga magulang, ang kanilang pagmamahal ay mananatiling buhay sa anyongang proteksyon at isang bagong pamilya na natakpuan sa pinakahindi inaasahang lugar.